Ayun na nga mga ka-dreamer at halika kayo, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang magpalit ng rear shock ng ating motor. DIY mga ka-dreamer at tagas ng ating lumang shock kaya need ng palitan. Kaya bumili tayo ng bago para mapalitan ang rear shock ng ating Honda Wave 110 Alpha. Halika kayo mga ka-dreamer at ating panoorin ang aking video. Tuturo ko sa inyo kung paano ito ipalit. Ito na nga mga ka-dreamer at pagkumpleto ng ating mga tools, ayan ang screw Philip natin. Dalihin agad natin ang tornilyo dito sa may ibabaw, sa may batok. Ayan, tanggalin natin, bali tatlong tornilyo yan mga ka-dreamer. At dyan lang tayo matatagal talaga sa paghubad ng bearings. Ayan, ayan, tatlo ito, kaliwa, kanan, tas meron doon sa sentro. Kung wala naman kayo na yung step grill, ay wala na kayong tatanggal. Iligpit muna dito sa gilid, baka mawala. Saka ito, meron itong dalawang tornilyo, kaliwa kanan, kailangan matanggal yan. Yung pinaka bearings na yan. At dahan-dahan lang mga ka-dreamer sa pag-alis ng bearings, baka matuklap yung pinaka hook. Yung clip na plastic, naku, Diyos ko po, pag naalis yun, luwag na yan mga ka-dreamer. Na itong huli, itong ano pala sunod, ayan sa baba, kailangan maalis ito, plastic na yan mga ka-dreamer. Isa lang ang tornilyo niya. Ayan. Tapos yung sa kabila pa, sa opposite, kabila banda, may isa, may dalawa doon, dalawang tornilyo. Ayan. So dito, portion to, meron doon sa baba. Basta sa pagbaklas yung mga ka-dreamer, iligpit nyo yung mga tornilyo. Kasi ang mga tornilyo na yan ay sobra na pag nagbalik tayo o kulang na. Naku, yun ang mahirap pagka may sumubra na, may kumulang. Ito, dalawa yung tornilyo na yan, iligpit natin dito sa bandang gilid, sa itabi lang natin. Dito lang ako natagalan mga ka-dreamer sa pag-alis ng bearings. Talagang ma-bearings ang motor, mahirap naman talagang alisin pa. Ito naman yung gilid, yan, meron dyan isang tornilyo yan. Tapos ito dito, meron yan dyan. Matigas yan mga ka-dreamer, talagang tiyagain nyo lang. Need din natin tanggalin ito, yung isang bearing sa nandito para matanggal yung nasa baba. Magkaka-interlock pa naman yan mga ka-dreamer, hindi pwedeng hindi maalis yan. Kasi may nakabaon yan na tenga, nakasuksok doon sa loob ang pinaka bearings. Pag nahila ninyo ng sala yun, puputol yung pinaka plastic, ayun, alog na. Kunting ingat lang mga ka-dreamer sa pagpaklas niya. Yan, tornilyo, dalawa. Kabilaan yan mga ka-dreamer, dito sa right side ganoon din, dalawa din. Meron pa dito sa bandang itaas, yan, may maliit pa dyan yan.
ilahin natin ng bahagya, ayun, tanggal na. Oh, iligpit lang natin dito sa gilid para hindi mawala yung mga gamit na yan. Ito pa pala, sa bandang right side, di ko pa naalis yung tornilyo. Meron ko pala. Yan. Dalawa. Isang malaki, isang maliit. Bago natin ma-access mga ka-dreamer yung tornilyo dyan sa taas ng shock, talagang maraming tatanggalin na mga bearings bago natin matanggal yan. Talagang tiyagaan lang mga ka-dreamer. Dito sa ilalim may tornilyo dito mga ka-dreamer. Isa, meron dito kapain nyo, dalawa. Kabilaan yan mga ka-dreamer, ganun din sa kabila, same din lang siya ng tornilyo. Dito nga pala sa ibabaw mga ka-dreamer, gagamit tayo ng socket wrench. Yung tornilyo niya dito sa bracket ng box ko. Ayan sa may grab bar. Ayan mga ka-dreamer, 4 na tornilyo yan. Gamit tayo ng ito yung ating socket wrench para iwas bilog ng ulo ng bolt. Ayan. Tsaga-tsagain natin mga ka-dreamer, matigas yung tornilyo ng grab bar. Yung sa may bracket ko. Kapag wala naman kayong top box, grab bar lang ang nakalagay dyan. Yung sa akin kasi may top box na, kaya bracket na ng top box yan. Tornilyong 4. Saka meron pa nung suporta yan sa bandang likod. Bali 5 tornilyo ang papaklasin natin dito sa portion na to. Tsaka lang mga ka-dreamer, at ganito talaga para ma-access natin yung rear shock. Napakadaming alising mga pairings. Gamit yung medyo malaking socket wrench, tanggalin natin yung isang tornilyo sa bandang likod, yung suporta niya.
yan sa may tukod ng grab bar. Ayan, tabi lang natin yung pinaka grab bar para ma-testing na natin kung kaya nang matanggal itong bearings nito. Yung may bearings mismo na may tatak na Wave 110 Alpha. Ayan. Ingat-ingat mga ka-dreamer at marami yung lock. Oops. Maraming lock na naka-hook. Baka maputol. Kaya ingat din natin ng pag-alis. Konting ingat. Nako, may tornilyo pa yata sa may gilid. Matigas. May naiwan pang tornilyong nakakapit. Matigas tong kabin. Ito pala yung tornilyo ng kalikpik sa gilid. Kailangan alisin din. Nalaban doon sa naka-bearings natin. Yan, ikakawang ko lang bahagya para hindi tumukod, hindi lumaban. Yan. Yan, medyo umangat na. Ay, salamat, matatanggal na rin yata. Ito nga, may tornilyo pa dito eh. Parang nalaban. Matigas. Dito, mayroon ditong isa. Dalawa na yung naalis ko dyan kanina. May isa pa pala, yung nakakapit sa bearings nung naka-hook, yung naka-embed na ano sa loob ng sa bearings. Bali, tatlo pala dito ang tornilyo mga ka-dreamer. Dalawa na yung nabaklas ko. Nabaklas niya yung tatlo, yun oh. Okay na. Ayun, natanggal na rin at expose na rin yung bolt ng shock natin mga ka-dreamer. Matatanggal na rin natin yung shock at mapapalitan na natin ng shock ito sa likod. Kaya nga pala tayo magpapalit niyan. Yung dati kong shock na to, may tagas na yung langis. Baka sa oil seal na. Tinanong ko sa mekaniko, hindi naman pala yan. Napapalitan ng oil seal, palit talaga ng shock mismo. Hindi siya nare-repair tulad ng sa unahan, sa front. Kumbaga palit talaga siya. Need bumili ng replacement or kung mayroong original, yun, palit talaga siya. Natagas na yung oil kasi nagkoko na dito, tumutulo dyan sa may gilid. Saka malambot na rin masyado, matagtag na siya mga lubak. Kaya need natin mabalitan mga ka-dreamer. Wala pa akong budget, kaya ngayon DIY ko mga ka-dreamer. DIY lang tayo sa pagpalit. Tsaga-tsaga lang gamit ang socket wrench. Ito yung aking pang DIY na gamit ito. Kailangang mapalitan natin. At ito, at nabaklas ko na nga yung pinaka swing arm. Isama ko na rin ang paglinis ng swing arm at napakadumi nito. Puro grasa to, yung langis ng kadena. Dito lahat ang punta. Kaya yung aking magic na degreaser na DIY ko rin homemade, gagamitin ko dito para naman malinis ko na rin at kakataon na rin linisin. At total, magpapalit tayo ng shock. Linisin ko na rin tong swing arm. Ayan, i-spray ko lang ng ganyan mga ka-dreamer.
Yan yung DIY natin na degreaser. Kung gusto nyong gayahin kung paano ginawa yung degreaser na yan, ayan, mapapanood nyo sa ating YouTube channel kung paano gumawa ng homemade DIY degreaser. Meron po yan nandyan sa ating channel kung paano gumawa niya. Shinare ko yan mga ka-dreamer. Ayan, sandamakmak na mga grasa, mga itim-itim na mga nandito swing arm. Ayan, spray tapos konting brush gamit yung used toothbrush natin. Kailangan ma-spray ito lahat para at least mag-penetrate yung degreaser natin. Ayan. Mapansin nyo yung ating degreaser na homemade DIY na yan, hindi yan makapit sa kamay na yung sabihin na mabaho. Yan, okay, hindi siya mabaho mga ka-dreamer. Galing siyang panglinis sa mga ganyan, mga dumi, mga grasa, mga oil. Yan, okay na. At banlaw na lang to yung bearing ay yung swing arm. Yan. Nagbago na, parang bago na ang kulay, silver metallic. Yan, medyo isalpak na natin at tuyo-tuyo na rin para mailagay na natin yung rear shock. Ilagay natin yung ihi. May ihi ito mga ka-dreamer ng swing arm. Ito yung tusok natin dito. Ayan. Bago ko nga pala nilagay ang ihi na yan mga ka-dreamer, nilagyan ko yan ng grasa para naman smooth at hindi mga lawang. Lubricate na rin ng grasa yan mga ka-dreamer. Ito na yung ating bagong shock ilalagay. Subukan natin yan. Mahaba ng konti doon sa stock. Kunti lang naman mga ka-dreamer ang hinaba niya. Ang stock natin nasa 310. Ito parang 340 yung ating replacement. Wala ba akong pambili ng original na shock mga ka-dreamer? At mahal ang original niyan, galing kasa. Nasa 1,500 dyan, mahigit. Isang piraso pa lang. Kaya tiis lang muna ako sa replacement. Medyo mura lang. Tingnan ko po yung bounce nito. Ayos ang bounce. Kasi pwede naman siyang adjustan. Meron siyang adjustan. Pihitin lang yung pinaka-nut na yun sa may baba ng spring. Pwede siyang iangat ng konti. Pwede siyang ibaba. Pasensya na kayo mga ka-dreamer, napahaba ang video natin at sinama ko na rin ang paglinis. Hindi lang ang punteriya ko, yung shock lang. Ayan. Hindi naman tayo mekaniko mga ka-dreamer at sabi ko nga sa inyo, nag-DIY lang ako mga ka-dreamer dito sa bahay. Ito, lagyan natin ng konting grasa para naman smooth yung ipasok mo sa may butas ng ihi ng sa shock. Yung lagay ng tornilyo. Di tayo expert mga ka-dreamer, sadyang DIY ko ito. Subok lang kung paanong magpalit ng rear shock. Napakadaming bearings talaga na inalis bago ma-access yung rear shock. Pati yung pipe, yung muffler, tanggal talaga. Lahat na halos ng tatamaan. So, lagyan natin ng konting grasa para naman smooth yung portion na yan.
May nalimutan ako mga ka-dreamer. Mayroong bushing pala. May bushing na ilalagay yung kasama sa shock. Hindi ko rin nalagyan ng grasa, kaya medyo lagyan natin ng konting oil para smooth siya. Medyo mahaba nga talaga mga ka-dreamer doon sa stock. Halatang halata sa level ng swing arm. Medyo bumaba ng konti itong swing arm. Big sabihin mahaba. Mahaba siya ng ilang mm. Sa taas mga ka-dreamer ng shock ay ano yan ang nakalagay, bolt. Doon naman sa baba nut siya, special nut. Lagay na natin ang bolt para mahigpitan na. Socket wrench din ang gamit ko dyan mga ka-dreamer para iwas bilog ng ulo ng mga tornilyo. Iwasan natin yung pag loose thread magbilog. Ayan na mga ka-dreamer, at ayos na ito. Pag nalagay na yung nut sa baba ay kuhan natin, nalalagay na yung gulong, itong brake panel na binaklas natin. Ayan, at ayos na ang shock. Itan lang natin yung nut na ito. Kabilaan, ayos na. Lagay na lang yung gulong, tapos yung mga pairings na binaklas natin. Ganun lang naman yun mga ka-dreamer. Kung ano yung proseso ng pagbaklas, ganun din yung pagbalik. Bye bye. Thank you for watching. Paki-subscribe na rin po sa aking channel at bahit ang bell icon. Maraming salamat. Paalam.